Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, alam nyo ba na meron pa ring practice ng slaves dito sa Philippines in modern times? At alam mo ba, kailangan mo malaman ito, importanteng importante. Pag-usapan po natin. Welcome back! Okay, modern times slaves, Philippine setting, pag-usapan po natin. Pero bago ang lahat, maiksing kwento lang po. Very interesting po ito. May kaibigan po kasi ako nakausap, no? Every 3 years po, yung buong opisina nila, excited na excited. Kasi every 3 years po, halos lahat po kasi sa kanila sa office po, nakakatanggap po sila ng special bonus na umaabot po ng 100,000 pesos. Every 3 years po yan. Kaya po pag dumadating yung panahon na to, excited na excited po sila. Punong-puno ng bulungan bago dumating yung bonus na yan. Nagpaplano na po ang lahat ng ano ang bibili natin. Ano ang bibili na. Yun ang bulong-bulungan, yun ang usap-usapan lahat. Saan ko dadalhin yung pera? Ano bibili ko? Excited na ako. Alright! Ayan. So, marami po sa kanila, no? Marami po yung mga kabataan, no, ay nagbabudget po sila kasi every 3 years pwede mo nang palitan yung iyong gaming phone kasi medyo mahal po yan. So nakukuha nila yung opportunity na makabili sila ng gaming phone, no, na may enjoy po nila. Yung iba naman po ay bumibili ng motor. Totoong kwento po ito, hindi ito bola. Totoo po ito. Yung iba po nakakapag-down po sila ng motor na gusto nila. Siyempre mahal din yung motor, no? Alright, at yung paborito po natin lahat na gawin sa pera pag may special income tayo, magbayad ng utang. Alright. Ayan po, no? And guys, no, pag ang masasabi ko lang po, no, pag nangyari po sa ito, may special income ka, halimbawa 13 month o may performance bonus ka or nakapagbenta ka, whatever, may sideline ka, no? Pag nangyari po sa inyo ito, always set a portion of a budget. Mag-budget po kayo na bumili po kayo ng modern day slaves. At yun po ang topic po natin sa oras po na to, no? Sa video po na to, no? Kasi po in the past, imagine po ninyo 3,000 years ago, no? Panahon po ng mga ninuno nating kalbo, no? Nung araw po 3,000 years ago, no? Nung sinaunang panahon pa po, no? May slaves po noon, totoo po yun. Ang slaves po noon, totoong tao. Kaya lang po, ginawa ko lang pong icon nito para wala pong ma-offend, wala pong lahi. Icon lang po ito. Pero ito po talaga, ang sabi po ng mga historian, ang slave po, kino-consider po silang property or tool, no? Para silang kasangkapan, para silang property. Ganun po ang tinuturing po sa kanila, no? Ayan. So usually po, kung ikaw ay nag-umpisa ka na common na tao ka, karaniwan tao ka lang, mag-iipon ka ng pera, no? At nakaipon ka na, pwede ka nang bumili ng isang slave, no? Pag nakabili ka ng isang slave, syempre makakapag-relax ka ng konti. Kasi siya na ang gagawa ng ibang trabaho mo sa bahay kaysa naglalaba ka pa, namamalansya, ganun-ganon. Siya na pwedeng gumawa, no? Nakaka-free up ka, nakaka-relax ka. At later on, pag nakapag-relax ka na ng marami, no? Nagsawa ka na mag-relax, pwede ka na mag-sideline. So dahil na free up yung time mo, makakapag-sideline ka na kasi may slave ka na gumagawa ng plancha mo, ng labada mo. Ganon po, no? So dahil nagkaroon ka ng extra income, mas mabilis ka makakaipon ngayon ng makabili ka pa ng another slaves. Hanggang one day, no, meron ka ng few slaves, no? At pag meron ka ng few slaves, alam nga naman yan, apat na yan. Lahat pagsisilbi ako, susubukan ka ng ubas ng gano'n. Hindi na, no? Isa lang ang selbidora mo, isa lang yung tagalaba mo, taga-plancha mo. Yung tatlo, pwede mo nang gamitin para kumita ka. Halimbawa, bumili ka ng lote, bumili ka ng lupa, sila ang pagtanimin mo, sila ang magtatanim ngayon, sila mag-aararo, ganyan. And then, kikita sila ng pera para sa'yo. O, di ang ganda, di ba? Ayun. You get more income, you buy more slaves, you get more income, you get more income, you buy more slaves. Paikot-ikot yung cycle, no? More slaves, more income, hanggang maging snowball effect po yan. And after a few years, a few decades, hindi mo mapapansin, ang dami-dami mo na slaves, ang katutak na slaves mo, na lahat sila nagtatrabaho, lahat sila nagja-generate ng income. Yung iba dyan nagtitrade, yung iba dyan nagsasaka, yung iba dyan nag-aalaga ng baboy. Ikaw ngayon, sitting pretty ka na lang ganon, pahiga-higa ka na lang ng ganon, kasi ang yaman-yaman mo na, sila lang lahat ng kumikita para sa'yo, sila lang lahat na nagtatrabaho para sa'yo. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan magtrabaho. Ganon po yumaman nung araw, pero hindi ko na po inabutan yan, no? Ayan, kasi lahat ng kailangan nilang pera para sa pangganon nila ay nanggagaling na sa income ng kanilang slave. Ayun po, no? Alright. So in modern times,
pwede po tayong bumili ng slave. Yun po ang topic natin ngayon. Sort of, kind of, pero hindi na po tao. Ang slave sa panahon natin ngayon, ano yan? Ang tawag po natin dyan ay investment. Yun, investment po. At yan ang topic po natin yun. Investment po ang modern time slave. Ayan po. Pag bumibili po kayo ng investment, kung ano man yung paborito mong investment, kay time deposit man yan, kay Pag-ibig MP2 man yan, kay bonds man yan, kay stocks man yan, kung ano man yan, damo kung gusto mong paborito mong investment, no? Parang slave po yan. Kahit na maliit lang po, 5,000 pesos ang ininvest mo po, no? Para ang nakabili ng isang katitig na slave, maliit na slave na gano'n, no? Na nagtatrabaho para sa'yo, nagge-generate ng income para sa'yo. Maliit lang siya, iisa lang yan, no? 5,000 pesos ang worth niya, ganyan lang kaliit yan. Pero nagge-generate niya ng income para sa'yo. Yung binili mong 5,000, binibigyan ka halimbawa ng 300 pesos per year. Dati wala kang 300 pesos per year, pero ngayon, kahit tulog kang gano'n, kahit nakatunganga kang gano'n, may pumapasok yung 300 pesos a year dahil doon sa 5,000 na ininvest mo. So para ka talaga may worker na pagkatiting-titing, no? Ayan, kumikita ng 300, wala kang ginagawa, walang ginagawa. Alright! Kaya ang tawag po dyan, you make your money work for you. Ayan, kung mahilig po kayo manood ng mga sitcom, sa mga US, kasi ganyan, uso po, yan ang tawag nila dyan sa Amerika, kaya nga English ito eh. Your money work for you. Yung pera nagtatrabaho para sa'yo. Yun po ang concept po na gusto ko po isaksak sa utak po natin, sa video po na to, matutunan po natin, no? Yung pera po kasi pwedeng magtrabaho po yan. Kaya yung pera po pwede natin gawing slave po natin. Hindi po pera ang master natin, tayo ang slave, baliktad. Yung pera ang slave, hindi tayo ang slave ng pera. Alright! Ayan, no? And kung dire-diretso po tayo bumibili ng slave, no? Ng investment pala, no? Keep on buying investment at yung binibigay sa ating income, nire-reinvest natin, mabilis po dadami ang workers po natin. Mabilis dadami ang workers po natin, no? Hanggang one day, meron ka ng army of workers, meron ka ng army of slaves. At sila na ang bubuhay sa'yo. Hindi mo na kailangan magtrabaho katulad nung example ko po kanina. Pwede ka na mag-retire. Financial freedom ka na. Bakit? Wala na, tapos na eh. Sila na ang bubuhay sa'yo eh. Yung income nila, kasyang-kasya sa pangangailangan mo. Pwede ka na mag-resign sa trabaho mo. Pwede ka na mag-retire, mag-round the world ka na. Ganon ang bubuhay po sa'yo. Alright, maliwanag po. Ganon po, no? Ganon kaganda po itong concept na yung money works for you. So how do you do it? How do you do it? Number one po, always allot continuous budget, no? Sa tuwing sumusweldo po tayo, mag-aalat tayo kahit katiting na budget lang, bumili po tayo ng investment. Guys, modern times na, 2023 na. Kahit 500 pesos may mai-investan ka na. Sa Pag-ibig MP2, pwede mo nang i-remit yung 500 mo, no? Tatanggapin ng Pag-ibig MP2 yung kikita ka na rin, no? Sa GCash, sa GNBest, marami 500 lang. Kung ayaw mo, pasok mo sa ano ba yun? Mobile ba yun? Mobile bank, internet bank, yung mga ganun, yung mga go time na yan. Kikita ng 5% lahat. Marami kang choices ngayon, kahit pa konti-konti lang. Meron. Kaya mag-alat po kayo ng budget, no? Kada sweldo po, no? Ayan. Number 2 po, kapag may bonus tayo, katulad ng sinabi ko kanina yung introduction ko, 100,000 po, magdo-double down tayo sa investment, no? Kailangan may special tayo, hindi lang yung puro kada sweldo natin. I-take advantage natin pag may bonus tayo, lakihan natin yung investment, no? Party ka ng konti. Syempre, tao po tayo. Limited ang time natin sa mundo, no? In due time, lahat tayo, matetegi po tayo. Pero, party ng konti, party, pero mag-invest ka rin ng konti. Double down, no? Huwag makalimutan yung investment. Maglagay ka. Tuwing may special income ka, may bonus ka, no? Ayan, alright? Number 3 po, maging mapili po tayo sa investment, no? Maging mapili po tayo sa investment sa paanong paraan po, no? Ganito po 'yan. Halimbawa po, no, totoong slave, no, 3,000 years ago, iba-ibang slave. May slave na marunong lang pong magwalis, wala kang kikitain diyan, 'di ba? May slave na marunong mag-araro, magsaka, ganyan, may kikitain ka. And then may slave naman po na marunong gumawa ng alahas. Oh, wow, malaki kikitain mo doon. Pero guys, hindi ka dun muna sa skills, titingin pag bibili ka ng slaves. Huwag kang masisilaw doon sa magbibigay sa'yo ng malaking pera. Hindi po ganon, no? Kasi ganito po, no? Hindi yung kikitain ang una mong titingnan. Ganyan dati, ganyan ako eh. Uy, ano yan? Stocks ito, pare. Magkano kikitain dyan? Ganon ako eh. Ano yan? Ay, ano to? Food cart. Magkano kikitain dyan? Hindi pala ganon. Hindi yun ang una mo itatanong. Ganito po. Imagine mo, bibili ka ng slaves, totoong slaves. No? Imagine mo, isa kang rich trader 3,000 years ago.
Ang una mo pong gagawin, itatanong mo muna, no? Itatanong mo muna, sino sa lahat sa inyo ang walang sakit? Kasi, aanuin mo, bibili ka ng slave na may sakit. Ang unang-una mong gagawin, ititrim down mo lahat ng option mo doon sa mga bagay na walang sakit. Bakit po? Ang goal mo po ay mag-build ng army. Dumami ng dumami ang slaves mo, ang workers mo. Ngayon, aanuhin mo ang slave, no? Nag-ipon ka ng mahabang panahon, makabili ka ng isang slaves. Tapos mamamatay din agad after a while. Sayang, natapon. Natapon lang ang pinag-ipunan mo. Hindi ka yayaman kasi hindi ka makakaipon ng army mo. Kasi nagsisimatayan. Lahat ng nabili mo, nagmamatay po lahat ng workers mo. Hindi po ganun. Sirang-sira ang diskarte mo, no? Kaya po ang unang-una pong tatandaan po natin pagpapasok sa investment, ang una mong iisipin, safe kaya ito? Inalok ako ni pare, inalok ako ni kumpare, no kumare. Ang una mo itatanong sa sarili mo, safe ba ito? Babalik ba mabubuhay ba ito ng mahabang panahon? 5 years, 10 years, nandito pa ba itong investment na ito? Hindi kaya tatakbot, mamamatay lang ito. Ay ganun po, kailangan po kasi bumibili ka ng worker, ng slave mo, gagawa ka ng army mo. Kailangan lahat sila mahaba ang buhay. Hindi ka makakabuo ng army kung puro namamatay sila every year may namamatay. Hindi po dadami, para ka nag-aalaga ng baboy sa probinsya, ganun eh. Ini-injection mo naman ng injection para humaba buhay nila. Siyempre gusto mo dumami baboy mo. Ganon din po dito. Sa investment po, ang una mo itatanong, safe ba yan? Safe ba yan? Safe ba yan? Safe ba yan? Para dumami ang investment mo in due time. Safety first para dumami ang workers mo. Para dire-diretso mo makamit ang goal mo. Ano ang goal mo? Makapag-retire ka at buhayin ka na lang ng investment mo. Alright. Number 4 po, last but not the least, pag namimili po tayo ng investment, ng modern time slave, kailangan po cash flow generating. Binibigyan ka ng cash flow. Ganito po kasi, aanuhin mo ang slave na puro forma lang, wala namang income. Halimbawa, bumili ka ng slave, matipuno yung katawan, ang laki ng katawan, puro mase. Wala namang alam trabaho, puro ganun lang, puro posing lang. Walang kinikita. Wala rin po, wala rin yan eh. Wala din. Hindi na ba din na simple lang yung katawan ng slave mo pero binibigyan ka ng income? Ganun po. So always invest, no? Mag-i-invest po tayo sa mga bagay na binibigyan tayo ng cash flow, may income. Ayun po, no? Bibigyan ka ng regular income at wala kang kailangang ibenta para makakuha ka ng pera. Kasi again, no? Isipin mo po ito. Halimbawa, nag-invest ka sa relo. In 20 years, 30 years, nakaipon ka 10 mamahaling relo. Paano ka bubuhayin ng 10 mamahaling relo mo? Ibebenta mo yung isang relo mo para mabuhay ka. Pag naubos mo na, pinangkain mo na, yung pinagbenta mo na isang relo mo, di siyam na lang yung relo mo, magbebenta ka ulit, magiging 8 na naman yung relo mo. O tapos naubos mo na naman yan, magbebenta ka ulit, magiging 7 na, nakukuha ninyo. Nababawasan yung army mo, ganun po. Kaya kapag kailangan, hindi nababawasan ng army mo para dire-diretso yung army mo ang bubuhay sa'yo. Kaya pag mamimili ka ng investment, cash flow generating, binibigyan ka ng dividends. Parang ganun po, parang dividends. Yung bonds, binibigyan ka ng dividends. Yung preferred shares, binibigyan ka ng dividends. Pag-ibig 2, binibigyan ka ng dividends. Ganun po, time deposit, binibigyan ka ng dividends, no? Dividend stocks, binibigyan ka ng dividends. Ganun po, no? Alright, maliwanag po ba, no? Ayan, say pag kailangan mo magbenta, no? Yun, mababawasan nga yung army mo, no? So in summary lang po, summary na po tayo, no? Pag sinabi pong pera, hindi lang po ito tool para mabili natin ang gusto po natin. Although, kailangan po natin yan. Bilang tao, kailangan natin bilhin ang mga kailangan po natin. Pero isipin din po natin, ang pera po ay isang tool para makamit natin ang ating freedom. Para po hindi tayo maging slave ng pera habang buhay. Kapag tayo po ay nagtatrabaho para lang mabuhay, slave tayo ng pera. Pero one day, kailangan mangarap po tayo na magkaroon tayo ng freedom na hindi na natin kailangan magtrabaho. At ito na po yung ating mga passive income, passive investment na po ang bubuhay po sa atin one day. Kaya po pagsikapan po natin talaga po ito, no? Habang bata pa po, build your army of workers slowly but surely. Keep on investing po sa paborito po niyo pong investment, no?
Trust the process lang po, no? Trust the math and you will retire in due time. Ayan lang po, disclaimer lang po. Lahat naman po to, opinion ko lang, kalokohan ko lang po to. This is just for entertainment and general education only, no? Hindi po ito financial advice. Always do your own research before making any financial or investing decision. Maraming salamat po. Please like, subscribe, share the notification bell at magkwentuhan po tayo sa comment section sa baba. Salamat po. Thank you, Lord. Sa lakas na naman, no? Nakakumpleto na naman ang video. No? God bless po sa inyo lahat. Good night. Bye-bye!